Hello mga kasari, ayan, good morning na. Ang oras natin ngayon ay alas 4 na ng umaga at dahil dyan, bago ako matulog, mag-iiwan ako ng tips sa inyo. 6 na tips na dapat nating iwasan para hindi malugi yung ating tindahan mga kasari. So, unang-una dyan ay iwasan nating maging tamad mga kasari. Lalo na kung nag-uumpisa ka ng tindahan, dapat masipag kang maglista ng mga lumalabas na pera. Baka mamaya kasi sobra-sobra na yung nagagastos mo na pambili sa loob ng bahay. Kailangan mo magtala kasari para ma-monitor mo kung magkano yung lumalabas na pera sa loob ng tindahan. Pangalawa mga kasari ay iwasan mong magpautang hanggat maaari. Tips number 3, iwasan gastusin ang benta ng tindahan. Dahil pag pera ng tindahan, pera lang ang tindahan yan, hindi porke bumenta ka ngayong araw, pwede mo nang gastusin yun lahat kinabukasan para dun sa loob ng bahay or mga pangailangan mo. Ano iikot yung puhunan mo kung gagastusin mo yung pera mo sa tindahan or yung puhunan mo. So, tips number 4, iwasan na hindi ka nagdo-double check ng mga item mo, lalo na kung hindi fast moving yung item mo or matagal na naka-stock dyan, dapat i-double check mo, lalo na yung expiration date. Hindi lang sa expiration date tayo mag-double check, pati sa resibo mga kasari, kada grocery natin, double check natin yung resibo, baka mamaya binibenta mo ng old price, tumaas na pala yung presyo. Tips number 5 mga kasari, ayan, iwasan nating mag-stock ng mga hindi fast moving item katulad ng mga disposable na spoon, fork, or mga plastic bags, yung mga ganyan mga kasari. Pag hindi naman talaga hanapin ng tao, kasi sabihin mo kompleto ka, basta hindi siya nahanap ng tao, at nag-umpisa ka pa lang, huwag kang mag-stock ng mga hindi fast moving. Dapat focus ka dun sa fast moving item para mabilis mag-rolling yung iyong puhunan at lumago yung iyong tindahan. Pinakahuli, ito yung pinakalas natin mga kasari, iwasan nating ipagkatiwala sa ibang tao yung ating negosyo. Lalo na pagdating sa paghahawak ng pera mga kasari, dahil yung pera nakakasilaw yan, syempre hindi natin may iwasan na mag-isip ng hindi maganda, lalo na kapag iba yung pinahawak natin ng ating negosyo. Dapat hanggat maaari, ikaw lang at ikaw or kayo lang mag-asawa yung mag-handle ng negosyo nyo. Kasi baka mamaya, yung pagbibenta ng item is hindi na pala tama sa presyo, mamaya palugiin na, isa yan sa dahilan bakit nalulugi din yung tindahan. So yun lang mga kasari, at sana nakapagbigay ako ng tips sa inyo, another tips na naman sa ating tindahan, para nang sa ganun ay lumago yung ating tindahan. Happy selling and God bless. Yan, good night na mga kasari. Bye!